Nang naging malinaw na nabigo ang espesyal na operasyong militar ni Vladimir Putin at ang inaasahang mabilis na pananakop ay nauwi sa digmaan. Hindi nag-alala si Putin kung hindi agad bumagsak ang Ukraine. Sisimulan ng Russia ang digmaan ng pag-uurong para pahinain ang bansa. Isa itong estratehiya na napatunayang epektibo para sa Russia sa maraming pagkakataon sa kasaysayan nito. Ngunit ito rin ang estratehiyang binaliktad ng Ukraine. Ngayon, nararanasan na ng Russia ang epekto ng pag-uurong matapos ang mapaminsalang 2025. Mas lumalala ang problema ni Putin dahil mas mabilis nang nauubos ang mga sundalo ng Russia kaysa sa napapalitan nila. Inaasahan sanang maging taon ng Russia ang 2025. Ayon sa artikulo ng The Kiev Post, noong Enero 13, nagtakda ang Russia ng malinaw na layunin noong nakaraang taon. Kasama sa mga layunin ang ganap na pagsakop sa mga pangunahing rehiyon ng Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. At nais din ng Russia na angkinin ang ilang bahagi ng Odessa. Pumasok na tayo ngayon sa 2026 at wala ni isa sa mga layunin na maaaring nagtapos ng digmaan ang natupad ng Russia kahit ang Luhansk na siyang rehiyon na pinakamalapit ng ganap na masakop ng Russia. Dahil matindi ang paglaban ng Ukraine, hindi nakuha ng Russia ang natitirang bahagi ng rehiyon. At kahit makuha pa nila, patuloy pa ring aatakehin ng Ukraine ang mga posisyon ng Russia at susubukang itulak pabalik ang mga ito. Noong Enero, pinuri ni Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, ang bansa sa matinding paglaban nila para hindi makalapit ang Russia sa mga layunin nito. Malaking pagsubok ang nakaraang taon. Sinikap ng Russia na tapusin ang digmaan, pero layunin nilang matalo ang Ukraine. Ipinapataw niya ang mga kondisyon mula sa posisyon ng lakas, sabi ni Syrskyi. Dagdag niya, hindi natin hinayaang magtagumpay ang kalaban. Napigilan natin ang mga plano at paulit-ulit natin silang pinaurong sa mga operasyon. Hindi ibig sabihin nito na walang nakamit ang Russia noong 2025, meron pa rin naman. Ang mga nakamit na iyon ay napakaliit kumpara sa gusto ni Putin at sa huli, sa dugo na ibinayad ng Russia para makuha ang mga iyon. Sabi ng Kiev Post, tinatayang 600,000 hanggang 700,000 sundalo ang inilaan ng Kremlin para sa digmaan ni Putin sa 2025. Kadalasang iniiwasan ng mga sundalong iyon ang mga mekanisadong pag-atake kamakailan na posibleng may kaugnayan sa pagkawala ng 11,000 at 500 tangke at 24,000 armored na sasakyan at sa halip ay gumamit ng mga taktika na nakatuon sa infantry at malapitang labanan. Sa ilang paraan, naging epektibo ang mga taktikang iyon. Nagawang makapasok ng Russia sa mga pamayanan gamit ang maliliit na unit na palihim na tumagos sa depensa ng Ukraine nang naglalakad. Madalas, napapalibutan at nalilipol ang mga sumisingit na sundalo. Kaya mabilis ding nababawi ang kanilang tagumpay. Para sa Russia, ang pagbabagong ito sa estratehiya ay humantong sa pagkakabihag ng humigit kumulang 5,000 hanggang 5,000 at 500 na kilometro kwadrado o 1,900 at 30 hanggang 2,100. 23 na milya kwadrado ng teritoryo ng Ukraine. Kontrolado ng Russia ang halos 20% ng Ukraine na mas mababa sa 1% ng buong bansa, kaya aabutin pa ng 80 taon bago sila manalo. Kung mapapanatili ng puwersa ni Putin ang bilis ng kanilang pagsulong tulad noong nakaraang taon, hindi kahanga-hanga ang mga tagumpay na ito. At malaki ang naging kapalit para sa militar ng Russia. Ayon sa Kiev Post, umabot sa hindi bababa sa 400. 18,000 sundalo ang nawala sa sandatahang lakas ng Ukraine sa Russia noong 2025 o humigit kumulang 34,800 bawat buwan. Ayon sa outlet, halos sumasang-ayon ang United Kingdom Ministry of Defense sa bilang na ito. At malaking bahagi sa pagtaas ng casualty rate ng Russia ang first-person view drones ng Ukraine. Ang mga first-person view drone na 95-99% gawa sa Ukraine ang sanhi ng mahigit kalahati ng casualty ng Russia. Hindi maganda ang sinasabi ng mga ito sa taktika ng Russia, pero maaring pagtalunan ang bilang ng casualty. Noong Disyembre, 30 iniulat ng British Broadcasting Corporation na sa loob ng 10 buwang digmaan sa Ukraine, mabilis tumaas ang casualty ng Russia. Pinakamabilis mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Ayon sa outlet, 40 na obituaryo ng sundalo ang nailathala ngayong taon
na nagdadala sa kabuuang 100 at 60,000 kumpirmadong patay na sundalong Ruso. May paalala sa mabuting balita para kay Putin. Ayon sa British Broadcasting Corporation, ang bilang ay para lang sa kumpirmadong namatay na Ruso base sa obituary. Malamang na mas mataas pa ang totoong bilang. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, pinaniniwala ang mas mataas pa talaga ang tunay na bilang ng mga namatay. Ayon sa mga eksperto sa militar na kinonsulta namin, tinatayang 45 hanggang 65% ng kabuuan ang saklaw ng aming pagsusuri sa sementeryo, war memorials, at obituary. Sabi ng outlet, nasa 200 at 43,000 hanggang 300 at 52,000 ang namatay na Ruso. Idagdag pa ang mga nasugatan at nabihag na sundalo, makikita pa rin ang malaking pagkalugi sa digmaan hanggang 2025. Kahit konserbatibo ang bilang. Magandang balita ba ito para kay Putin? Siguro kung iniintindi niya ang lawak ng kamatayan na dulot ng kanyang pananakop sa Ukraine sa sarili niyang mga tao. Masaya ang Russia na mas maganda ang 2,000 at 25 kaysa 2,000 at 24 sa bilang ng nawalang sundalo at dami ng nakuhang teritoryo. Sabi ng Al Jazeera, nakuha ng Russia ang 4,100 at 68 kilometro kwadrado ng Ukraine noong 2,000 at 24 kapalit ng 400, 27,000 sundalo. Magandang balita ito kay Putin. 1,000 kiyamang tokas na dagdag, 9,000 nabawas sa mga nawalang sundalo. Mas epesyente na ang makinarya ng digmaan ng Russia. Mahigit 40,000 sundalo na ang ginamit nila para makuha ang halos 2% ng Ukraine. Mabilis na ipinaliwanag ni Syrskyi kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng numerong ito para sa Russia. At binigyang din na patunay ito kung kailangan pa ng dagdag na ebidensya. Napatunayan ngayong taon na higit pa sa pagpigil sa pag-usad ng Russia, kaya ng Ukraine na sistematikong pahinain ang kalaban at nabawasan ng malaki ang kanilang kakayahan. Hindi pinayagan ng depensa ang agresor na magtagumpay, napanatili ang estratehikong posisyon ng Ukraine at inihanda ang susunod na operasyon ng Armed Forces of Ukraine ayon sa punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine noong Enero. Ang digmaang dating akala ay papabor kay Putin, ngayon ay pumapabor na sa Ukraine at lumalala para sa Kremlin. Maaaring iniisip nito na ang paglalaan at pagkawala ng napakaraming sundalo ay nangangahulugan din na mas marami ring nalulugi ang Ukraine kaysa sa kanila. Iyan ang ibig sabihin ng attrition, lalo na sa pananaw ng mga Ruso. Gamitin mo ang lahat ng meron ka para paliitin ang kalaban dahil mas marami ang Russia sa lahat. Sundalo, kagamitan, at pera. Pero may problema ang Russia. Hindi lang sila nawalan ng 400,000 sundalo kapalit ng 2,025, kundi napakamahal pa ng kanilang binayad na dugo dahil nagawa ng Ukraine na mabawasan ng malaki ang sarili nitong mga casualty. Ibinunyag ni Syrskyi ang katotohanan iyon ayon sa ulat ng Ukraine. Dahil sa epektibong pakikidigma ng mga puwersa ng depensa, hindi nagawang dagdagan ng kalaban ang kanilang grupo sa mahabang panahon. Buwan-buwan, mas marami tayong nasisirang sundalong Ruso kaysa sa pinapatawag ng agresor. Noong 2025, nabawasan namin ang aming casualty ng 13% ayon kay Syrskyi. May sabit sa mga numerong ito dahil hindi pa isiniwalat ng Ukraine ang bilang ng kanilang casualty laban sa mga Ruso. Kaya mahirap tukuyin ang ibig sabihin ng 13 dito. Halimbawa, kung nawala ng Ukraine ang 1,000,000 sundalo noong 2,000 at 24 ang 13% pagbaba, ay katumbas pa rin ng 800 at 70,000 sundalong nawala sa 2025. Sa kaalaman natin, malabong umabot sa ganitong kataas ang bilang. Isang pagtataya ang nagmula sa Business Insider na nagsasabing tinatayang nasa 400,000 ang mga casualty ng Ukraine, marahil para sa buong digmaan. Ang pagtatayang iyon mula sa Business Insider ay nailathala noong Enero 14, kaya ito na ang pinakabagong datos na meron tayo kung tama ang pagtataya. Kasing dami ng sundalong namatay o nasugatan sa Ukraine sa 4 na taon ng labanan ang nawala sa Russia noong 2025. Kung tutuusin, ang 400,000 ay hinati sa 100,000 kada taon
Kaya simpleng average lang ito. Ibig sabihin nito, ang 13 na pagbawas ng casualty ng Ukraine ay nangangahulugan na mas mababa sa 100,000 sundalo ang nawala sa kanila noong 2025. Mga pagtataya lang ito. Pinipili ng Ukraine na huwag pag-usapan ang laki ng kanilang pagkalugi. Tandaan, noong 2025 sinubukan ng militar ng Russia ang Ukraine sa mga bagong paraan na hindi pa nakita. Nabigo ang ipinagmamalaking opensiba ni Putin noong tag-init ng 2025. Nagpadala ang Russia ng 170,000 sundalo para sakupin ang Pokrovsk sa Donetsk. Nagpadala ito ng puwersang kasing laki o mas malaki pa sa maraming hukbong Europeo para sakupin ang isang lungsod. Impresibo na nabawasan ng Ukraine ng 13% ang mga nasawi sa kabila ng matinding presyon. Nagbiro kami tungkol sa mas epesyenteng war machine ng Russia sa 2025 sa video kanina. Seryoso kami nang sabihin naming mas epesyente na ang depensa ng Ukraine, ang first-person view drone, na ngayon ay sanhi ng higit kalahati ng casualty ng Russia, ay malamang na may malaking papel. Anong aral ang makukuha natin dito? Ang pinaka-importante, gumagana ang digmaan ng pag-ubos pero mas epektibo ito sa Ukraine kaysa Russia. Matapos mapigilan ng Ukraine ang unang pananakop ni Putin, nabawi nila ang malalawak na teritoryong sinakop ng Russia noong unang mga linggo ng pagsalakay noong 2022. Napilitang baguhin ng Russia ang paraan nila. Ayon sa geopolitical futures, nabigo ang unang atake ng Russia, ngunit nagtagumpay ang silangang pag-atake at nakuha ang malaking bahagi ng Ukraine, kabilang ang Donetsk. Kaya nagpasya ang Russia na mag-focus sa silangan ng Ukraine at sinubukan nitong umasa sa kanilang malaking kalamangan sa bilang para gawin ito. Dahil sa kabiguang ito, napilitang gumamit ng bagong estratehiya ang Moscow para pagsamahin ang mga puwersa at subukang talunin ang tagapagtanggol ng Ukraine sa silangang pag-atake. Ayon sa geopolitical futures, mas handa ang Ukraine sa digmaan kaysa inaasahan ni Putin. Sa madaling salita, ang nagsimula bilang mabilis na pag-usad sa iba't ibang bahagi ay nauwi sa isang labanan ng malawakang digmaan na parehong natigil dahil sa epektibong depensa ng Ukraine, mga pag-atake ng drone laban sa mga puwersa ng Russia, at mga problemang logistical na nagpahinto sa kanilang pagsulong. Kasabay ng kabiguang iyon, malaki ang nawalang tauhan at kagamitan. Nabanggit namin na winasak ng Ukraine ang mahigit 11,500 tangke at halos 24,000 armored vehicles ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Sa usapin ng tauhan, ang tinatayang 418,000 na kaswalty na naranasan ng Russia noong 2025 ay bahagi ng humigit kumulang 1.22 milyon na kanilang naranasan mula Pebrero 2022. Malaki ang pagkalugi ng Russia, mahigit 430 eroplano at halos 350 helicopter ang nawasak ng Ukraine. Gumamit ang Russia ng mahigit 100 at 6,000 unmanned aerial vehicles at 74,000 at 100 sasakyan at cistern. Nasira ang 1,275 anti-aircraft warfare systems at 36,708 artillery systems ng Russia hanggang Enero 14. Malaki ang tao at kagamitan ng Russia, pero may limitasyon din. At bawat araw ng digmaan sa Ukraine ay pinapalapit sila sa hangganan. Bahagi ng dahilan ay kung paano nagawang kontrahin ng Ukraine ang mga taktika ng Russia sa pag-ubos ng lakas sa pamamagitan ng pagpuwersa na maging napakataas ng attrition rate ng Russia, kaya mas napipinsala ang Russia kaysa sa Ukraine. Malaking bahagi rito ang mga drone, kaya hindi na nakakapagtaka na gumagawa na ang Ukraine ng 4 na milyong drone bawat taon, habang mas maraming drone sa labanan, mas maraming sundalong Ruso at kagamitan ang nasisira. Ang pagpalit ng tao ay malaking benepisyo. Maaaring makatulong iyon sa paliwanag kung bakit 13 ang mas kaunting sundalong nawala sa Ukraine noong 2025. Pero may iba pang dahilan. Nakakatuwa ring malaman na inilatag na ng International Institute for Strategic Studies ang plano para sa ginagawa ng Ukraine noong Pebrero 2024. Sa isang artikulo mula sa buwang iyon, sinabi ng International Institute for Strategic Studies na magagawa ng Ukraine na mapakinabangan ang attrition laban sa Russia sa pamamagitan ng pagtatayo ng epektibong depensa sa malalim na antas.
Sa pamamagitan ng estratehiyang ito, maaaring mabawasan ng Ukraine ang pangangailangan nito sa tauhan at bala, na magre-resulta naman sa pagkabigo ng estratehiya ng Russia na magpadala ng mga sundalong parang pambala sa Ukraine hanggang sa maubos at bumagsak ang depensa nila. Sabi ng International Institute for Strategic Studies, hindi dapat mag-focus ang Ukraine sa maneuver-based na opensiba dahil hindi naging matagumpay ang counter-offensive nito noong 2023 laban sa matibay na depensa ng Russia. Maraming puwersa ang Russia doon. Kung umatake ng malaki ang Ukraine, mapipilitan silang sumabak sa labanan ng pag-ubos ng lakas na nais ng Russia. Ang pinaka-epektibong paraan para muling makabawi ang Ukraine ay ang magpatupad ng epektibong depensa sa malalim na antas na magpapababa sa kanilang mga pagkalugi at pangangailangan sa bala. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, noong Pebrero 2024 ang mas mahusay na depensa ay magpapahintulot sa Ukraine na ayusin ang puwersa, magpalit ng brigada, at magpalaya ng bahagi ng militar para sa muling pagbubuo. Tinanggap ng Ukraine ang payong iyon ng buong puso, at nakikita natin itong ginagamit sa depensa ng bansa sa Pokrovsk. Patuloy ang pag-atake ng Russia sa lungsod na iyon na maaaring magdulot ng pagbagsak nito. Ngunit hindi ito bumagsak noong tag-init gaya ng inaasahan. Paano kung bumagsak ito? Malalaman ng Russia ang lalim ng depensa ng Ukraine dahil napilitan silang gumastos ng malaki sa opensiba sa Pokrovsk. Pinapalakas nito ang depensa ng mga rehiyon sa likod ng Pokrovsk. Ngayon, maraming lungsod ang kailangang basagin ng Russia para makuha ang kontrol sa Donetsk. Isang prosesong siguradong magdudulot ng malaking pagkalugi bago makamit ang layunin. Hindi rin pwedeng baliwalain ang epekto nito sa ekonomiya. Sabi ni Russia sa artikulo noong Setyembre 2025, ang digmaan sa Ukraine ay tila patimpalak na walang malinaw na panalo. Ibinibigay ng pahayagan ang malaking kredito sa nangyaring iyon sa drone curtain ng Ukraine. Sabi nila, ang paggamit ng mga drone bilang pangunahing sandata sa Ukraine ay nagbawas sa ekonomikong kalamangan ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Kung nanatili sanang ayon sa inaasahan ang digmaan, isang labanan ng infantry at tangke tulad ng mga nangyari noong ika-20 siglo, malamang nawala sanang pagkakataon ang Ukraine. Ayon sa ulat, dahil sa mga drone, halos wala nang silbi ang mabibigat na armor sa balanse ng kapangyarihan. Mas matindi ang depensa ng Ukraine kaysa inaasahan ng Russia. At ang Russia, kahit na malaki rin ang paggamit nila ng mga drone, ay gumastos na ng higit pa sa dapat nilang gastusin mula pa noong Hunyo 2025. Sabi ng Atlantic Council, malaki rin ang epekto ng digmaan sa Ukraine sa ekonomiya. Bukod sa pinsala sa tao at kagamitan, bukod sa malalaking pagkalugi sa labanan noong 2025 at dati pa, isinasagawa ng Ukraine ang long-range na pag-atake sa mga target ng langis, gas, lohistika at militar ng Russia na unti-unting nagpapabawas sa pondo ng digmaan ni Putin. Naitago ng Russia ang epekto ng digmaan sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglipat sa military-industrial na sistema sa unang 2 taon. Sa katunayan, iniulat ng bansa ang paglago ng ekonomiya ng humigit kumulang 4 noong 2023 at 2024. Ngunit bilang resulta, nagbago ang takbo ng mga pangyayari mula sa pagtatapos ng 2024. Bumagal ang paglago ng Russia. Ayon sa The Guardian, na hinulaan ng International Monetary Fund na 0.6 lang ang paglago at optimistikong prediksyon na 1 sa 2026. Sa ulat ng The Guardian, noong Disyembre 7 tinalakay ni Simon Tisdall ang sitwasyon ng Russia. Ayon kay Tisdall, bumaba ng 27% ang kita ng Russia sa langis at gas kumpara sa nakaraang taon. Inflation ay nananatili sa 8%, kalahati ng Sovereign Wealth Fund ng Russia ay halos ubos na. Malaki pa rin ang budget deficit at ang interest rates ay nasa 16% kahit mas mababa na kaysa dati. Dagdag pa rito, hinihingi ni Putin na taasan ang buwis ng mga tao sa Russia para pondohan ang digmaan. Bunga ito ng epektibong depensa ng Ukraine at pagkapagod ng puwersa ng Russia na pinalala ng parusa ng kanluran at tulong mula sa Europa at Estados Unidos. Labis nitong nilimitahan ang kakayahan ng Russia na palitan ang mga pagkalugi at magpanatili ng malakihang opensiba. Lalo na kung mahigit 400,000 sundalo ang nawala noong 2000
at 25 na mahirap palitan sa gastos at operasyon. Nahirapan din ang Ukraine sa ekonomiya. Isa talaga iyon sa mga layunin ng Russia nang sinimulan nito ang kanilang kampanya ng pagkapinsala. Sa panahon ng ulat ng Atlantic Council noong Hunyo 2025, nasa kalagayan ang Ukraine na kailangan nito ng $42 bilyong kada taon mula sa panlabas na pondo para matakpan ang sarili nitong kakulangan sa budget. May perang iyon ang Ukraine. Sumang-ayon ang European Union na magbigay sa Ukraine ng €70 bilyong o humigit kumulang $100 at $4.9 bilyong na pautang na dapat ay sasapat para matakpan ang marami sa mga gastusin ng Ukraine. Walang ganitong pinansyal na suporta mula sa panlabas na taga-suporta ang Russia para sa dagdag na 2 taon ng labanan. Halos tumigil ang pamumuhunan sa bansa mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Ang nakikita natin ay isang pagsasanib ng mga isyong nagkakaapekto sa isa't isa. Habang nasisira ng Ukraine ang sundalo at gamit ng Russia, napipilitang gumastos ng malaki ang Russia para palitan ito. Ang paggastos na iyon ay nagdudulot ng mga problema sa ekonomiya ng Russia na nagpapahina sa Russia sa labanan dahil hindi nito kayang palitan ang lahat ng sinisira ng Ukraine. Habang humihina ang Russia, lalong nabubukasan ito sa depensang pag-ubos ng Ukraine na nagdudulot ng paulit-ulit na pagkalugi sa kanila sa tao at pera. Narating na ang mahalagang punto. Ang digmaan ng pag-ubos na dating pabor sa Russia, ngayon ay pabor na sa Ukraine. Iyan ay binigyang diin ni Syrskyi na nagsabi na sa unang pagkakataon ay mas marami nang napapatay ang Ukraine na sundalo kaysa sa kayang ma-recruit ng Russia. Malaki ang ibig sabihin nito dahil nangangahulugan itong gumagana ang unti-unting pagpapahina sa makinarya ng digmaan ng Russia. Kung mapanatili ng Ukraine ang dami ng casualty at hirap mag-recruit ang Russia, lalo pang liliit ang huminang puwersa na nagbigay daan sa Ukraine na makamit ito noong 2025. Kailangan lang panatilihin ng Ukraine ang kanilang depensa. Ang tanging plano ng Kremlin ay patuloy na magpadala ng mga sundalong Ruso para mamatay laban sa depensang iyon. May dapat pang alamin sa kill rate ng Ukraine na ngayon lang nalampasan ang recruitment rate ng Russia simula digmaan ni Putin. Tinalakay namin ng detalyado ang isyong ito, kabilang ang pagsusuri kung bakit bumababa ang recruitment rate ng Russia at kung paano nagawang maabot ng Ukraine ang tagumpay na ito sa aming video. Panoorin ninyo ito kung gusto ninyong malaman pa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraine laban sa Russia.